Ito ang bagong valued mid-range phone ngayon ni Tecno. At ito ang Camon 40 Pro. Naka 50 megapixel Sony LYT700C camera sensor, may 144Hz curved AMOLED display, may capable gaming chip na Dimensity 7300 Ultimate, naka IP68 and IP69 rating, may mga AI features na madalas nating nakikita sa mga flagship phone, and higit sa lahat, meron na tayo ditong 5 years software support update. Madaming na bago, mas pinaganda, pero ang tanong, sulit ba? At dapat ka bang bumili? Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan na natin. At ito na nga, ang Camon 40 Pro 5G. Bali, available to sa 3-color variant. Meron tayong Galaxy Black, which is yung unit na meron tayo ngayon. Meron din tong Emerald Lake Green. And lastly, meron din tayo ditong Glacier White. And yung first impression ko dito pagdating sa looks or dating ng phone na to, naalala ko agad yung S23 and also S24 variant ni Samsung. Medyo hawig kasi yung design nito sa design nila, kaya yun agad yung una ko napansin. But in more fancy way, may pagka-reflective yung dating ng back panel natin. Bali, kapag natatamaan siya ng araw, makikita natin na yung black parts niya nagiging white or nagkakaroon siya ng reflective effect. Para siyang merong charcoal wave pattern na frosted type design, and kung makikita ninyo, ang ganda niyang tingnan kung ako yung tatanungin. And actually, maganda rin siyang tingnan kahit na gamit-gamit natin yung included case. Naka-dual curve design na nga din pala to, meaning curve yung front niya and also curve din yung back nito. Kaya nag-result sa isang manipis na body. And actually, nasa 7.29mm lang yung thickness na to. Kaya kung usapang nipis, talagang manifest tong phone na to. Pero ganun pa man, wala tayong magiging problema pagdating sa grip. Mapa one hand or relax grip tayo kapag gamit-gamit natin yung phone natin, or kaya kahit mapag gaming grip tayo, walang problema. Dahil saktong-sakto siya sa palad natin, kaya mas comfortable siyang hawakan. Pagdating naman si build, naka-plastic back, plastic frame, and naka-Corning Gorilla Glass 7i glass front tayo dito. At yung isa sa big upgrade na to from Camon 30 Pro na naka-IP54 rating, ito naka-IP68 and 69 rating na, kaya pwede nating tumasubmerge up to 2 meters, or kaya kung mabasa siya ng shower o kaya ng kape ninyo, hindi tayo mamumroblema. And yes, for sure, may makikita kayong mga influencer na itatry itong itubog sa tubig or kaya mag-take ng picture, ng video sa ilalim ng swimming pool or something. Ang mahalaga ko laging paalala sa inyo, huwag nyong gagayahin yung mga yon. Although, kayang gawin talaga yan ng phone na to dahil dun siya build, but huwag nyong gagawin kasi kung sakasakaling magkaroon kayo ng problema in the future, for example, nasira yung charging port ninyo and itatry ninyo mag-claim ng warranty, at kapag nakita ni technician yung paper water indicator nila doon na nag-iba yung kulay, meaning na-expose sa tubig, matik kino-consider nila yan na water damage. Meaning, hindi kayo makakapag-claim ng warranty. But kung wala kayong pakialam sa part nito, bahala na kayo. Pwede nyo naman gawin kung ano yung gusto ninyo. At dahil nga nabanggit ko kanina na manipis tong phone na to, for sure yung isa sa mga concern ninyo marahil baka naman sirain yung phone na yan. At dyan papasok yung kiniklaim ni Tecno na meron daw tong ultra drop resistant. Actually, meron silang SGS 5-star drop resistant certification na pinagmamalaki dito. So actually, gumawa din ako ng testing dito. Just I said, huwag nyo pong gagayahin to. Binagsak ko siya ng ilang beses at kung makikita natin, wala tayong nakuhang damage dito. Actually, nung nire-review ko to, nagamit ko to sa aming quick vacation at nabagsak ko to ng 2 beses sa tile na part mismo at wala naman naging problema sa phone na to. Pero tandaan natin, magkakaroon pa rin siya ng mga markings kagaya na lang ng dents, and also pwede pa rin mapunit or masira or magkaroon ng butas yung ating mga screen protector. At yan na rin yung nangyari dito sa unit na hawak-hawak ko after ko siyang mabagsak ng 2 beses nga doon sa swimming namin. Anyway, meron nga rin palang tinatawag na one-tap button si Tecno dito, na kung saan pwede natin gamitin para i-activate yung camera natin and also i-activate yung Ella AI. Bale, double press para i-activate yung camera natin, and then isang long press naman para i-activate si Ella AI. Ang kagandahan dito sa button na to, pwede natin siyang gamitin kahit nasang part man tayo ng screen. For example, patay yung phone natin, or kaya nandun tayo sa Facebook, nandun tayo sa YouTube, then just press 2 times at papasok na tayo dito sa ating flash snap mode. Bale, dito sa flash snap mode, pwede tayong mag-take ng photo in higher shutter speed. So para sa mga hindi advanced sa camera dyan, yung shutter speed, ito yung nagkukontrol kung gaano katagal naka-open yung camera natin before mag-take ng photo. Bale, the more na mabilis or the more na mas mataas yung shutter speed natin, mas nakakapag-freeze to ng motion. And kung nakasetup naman sa low yung shutter speed natin, makakakuha tayo dito ng output na medyo blurry. Actually, pwede naman natin itong ma-access sa manual mode or pro mode, pero dito kay Tecno, meron siyang dedicated mode para dyan at hindi na natin kinakailangan pang mag-setup and then ma-capture
agad natin yung moment na gusto natin. And then yung pinaka-max sa shutter speed na nakaset dito is 1/11,000. Kaya nagre-result sa mga gantong photo. As you can see, fast-moving object yan pero na-freeze natin siya on time at kita-kita natin sa output na okay yung mga nakuha natin. At ang maganda pa dito ay meron na rin silang ginamit na AI algorithm dito sa flash snap mode na kung saan tinatawag nila na best moment algorithm. Na kung saan nag-analyze yung camera natin ng motion at kapag na-detect niya yung sudden motion, automatic magti-take siya ng photo on that moment na hindi na natin kinakailangan pang pindutin yung shutter button ng mga cameras natin. Bale, kinakailangan mo na lang ilagay yung phone mo sa isang tabi na kung saan makikita ka sa frame. So pwede kang gumamit ng tripod or kaya isandal mo lang sa pader. No problem yan. And then pupunta ka lang sa harapan ng camera and do some motion like jump shot or anything na merong movement. Then automatic kapag na-detect ng AI algorithm yung motion mo, magti-take siya ng photo. Actually, magandang feature to lalo na sa mga group P or group photos na kung saan gagawa kayo ng mga jump shot or any kinds of moment na need nyo nang magpipicture. So using this, hindi na natin magiging problema yan. And dahil nasa camera part na tayo, ituloy-tuloy na natin yung usapan dito. Pagdating sa rear camera neto, meron tayo ditong dual camera setup. Bale, binubuo to ng main camera na naka 15 megapixel and Sony LYT700C ultra night camera sensor, napakahaba. And then meron din tong ultra wide camera na 8 megapixel. And then meron din tayo ditong selfie camera na 50 MP. And pagdating sa mga output na nakuha natin dito, masasabi ko na talagang maganda yung camera capability niya. Based sa mga output na nakuha natin, contrasty, kitang-kita yung detail at maganda rin yung kanyang HDR capability. Makikita natin dito, balance yung kanyang detail pagdating sa high and also shadow part. Kitang-kita natin yan. And then, mapapansin din natin na contrasty yung mga photo na nakukuha natin at maganda rin yung kanyang color science. Dahil na rin yan sa pag-i-include nila dito ng XDR technology nila na kung saan mas ini-enhance nila yung color dun sa mismong photo pero napipreserve niya pa rin yung detail. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay yung auto exposure niya. As in, kahit mag-take ako ng photo dito, mapa selfie and also main camera man yung gamitin sa medyo against the light na situation, automatic pa rin talaga na dinidiffuse niya yung light ng mismong background and then medyo ini-enhance or pinapaputi niya ng konti yung mismong subject para mag-blend siya dun sa background, which is nagre-result ng mas maganda and well-exposed na photo. Unlike sa ibang phone na kapag nag-take ka against the light, para kang kinukuha ng liwanag. Pagdating naman sa color skin tone, nagustuhan ko rin yung natural looking color ng mga balat namin dito dahil gumamit sila dito ng Universal Tone 2.0 na kung saan na-identify niya yung color ng mga subject kahit na madaming tao sa frame. Kaya mapapansin natin dito na looking natural lang yung pagiging maputi ng girlfriend ko dito dahil ganyan talaga yung color ng balat niya. And then kapag sumama naman ako na medyo kayo manggi yung kulay ng balat, hindi niya pinipilit or pinaprocess yung balat ko na maging maputi din para ma-match doon sa girlfriend ko. Pinapanatili niyo pa rin yung pagiging brownish color. Kaya pagdating dito sa part na to, masasabi ko na good sila para sa akin. Pagdating naman sa video capability neto, kaya neto mag-shoot ng 4K at 30 FPS sa main at kaya niya rin mag-shoot ng 4K at 30 FPS sa selfie camera natin. At pagdating sa output na nakuha natin sa kanyang main camera ay okay na okay dahil nga may OIS to, way more stabilized yung video pero kagaya pa rin ng issue natin sa mga may EIS and OIS stabilization, medyo meron siyang parang shaky effect dahil yan din yung patunay na gumagana yung stabilization niya. Talagang may mapapansin tayo dyan na yanig at hindi natin yung maalis unless gagamit tayo ng gimbal. Pagdating naman sa selfie camera, okay naman yung nakuha nating output dito and happy rin ako na naka 4K at 30 FPS ito unlike sa ibang mga phone kagaya na lang ng Poco F7 Ultra na naka 1080p at 60 pa din. Anyway, next naman natin pag-usapan yung performance ng phone na to dahil bago rin yung ginamit dito. Again, yung ginamit na chipset dito is the MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Bale, medyo okay na chipset na rin naman to dahil meron tong CPU na merong max clock speed na 2.5 GHz and meron tong GPU na Mali G615 MC2. At medyo capable gaming chipset naman to. Nakakuha nga tayo dito ng 600,000 plus Antutu benchmark score. Pretty common. And based sa result na to, kung gusto nyo talaga ng gaming phone, mas marirecommend ko pa rin ang Camon 30 Pro. But gaya ng sabi ko, gaming capable chipset pa rin naman ito dahil nakakuha rin tayo dito ng decent performance. Sinaling namin to sa Genshin Impact at nung una, sinetup namin to sa pinaka-highest settings na capable sa kanya, which is highest graphical preset settings and 60 FPS. At pagdating sa naging performance natin dito, playable na playable naman yung
ng game. Yun nga lang yung FPS natin naglalaro ng 30 to 45 FPS. Bihira lang tayo nakakuha ng 60 FPS dito. Kung magsi 60 FPS siya kapag wala lang nangyayari. Pero kapag mayroon ng mga skill animation at kung ano pa mga monsters sa mismong screen, doon na bumabagsak to ng 20 plus FPS or 25 FPS. And then after ng ilang minuto paglalaro, sinetup naman naman siya sa medium graphics and then 60 FPS pa din. At pagdating dito, medyo mas naging stable naman yung FPS niya kahit papano, but nandun pa rin sa 30 and 40. But ang maganda dito way more stable yung nakukuha nating performance sa kanya. So kailangan talaga nating i-tweak yung graphics settings. I think mas magiging stable yung performance nito kung naka-smooth graphics lang. But anyway, pagdating dito, kita naman natin na playable sa kanya ang Genshin Impact. Anyway, syempre naglaro din kami dito ng mga MOBA game. Sinalang natin dito yung HOK, Wild Rift at saka MLBB. So syempre, sinetup natin tong tatlong to sa pinakasagad na settings sila. Yan yung pinaka-max. And for those MLBB players out there, yes, ultra lang po tayo sa MLBB. At pagdating sa mga MOBA games na to, walang kahirap-hirap. Okay yung naging performance natin sa kanya. Nakakuha tayo ng decent 120 FPS. However, sa HOK, medyo nasa 105 lang siya at nag-maintain siya doon. Pero ang maganda doon, okay naman yung naging performance natin dito. But in overall, kung usapang MOBA games lang, wala tayong magiging problema dito. Playable na playable yan. Syempre, yung next nating sinalang, di pwedeng mawala, CODM. Then, sinetup natin to sa low graphics and then ultra frame rate. At pagdating sa naging gameplay natin dito, okay na okay din. Nakakuha tayo ng 90 FPS pagdating sa MP mode, stable and smooth na smooth yung performance niyan. Kung usapang MP, no problem. At pagdating naman sa VR mode, nakakuha din tayo dito ng 90 FPS. And goods din yung gyroscope na ito mga kaparekoy. Pretty responsive. And pagdating dito sa CODM, design lang din ng MOBA game, wala tayong magiging problema. Pagdating naman sa thermal na nakuha natin dito, medyo weird and medyo reasonable din. Medyo weird dahil sa overall papunta sa screen and sa likod na part neto, hindi naman masyadong umiinit. Pero pagdating doon sa may chipset part, doon natin makikita na pumapalo talaga to ng 42 to 45 degrees Celsius. Actually, yung pinakamataas na natala ko dito is sa Genshin Impact, pumalo ng 45 degrees Celsius. And pagdating naman sa ating mga MOBA games and CODM, nag-average to ng 40 to 43 degrees Celsius sa mga yon. Pero kagaya ng sinabi ko, doon lang sa may chipset part. And yung reason kung bakit, dahil nga medyo manipis tong phone na to, for sure, medyo na-sacrifice ng bahagya yung ating cooling system. Kahit na sinasabi ni Tecno na meron tong 11 to 12 layers ng heat dissipation, pagdating sa actual usage, hindi siya naging ganong ka-effective. Kitang-kita naman natin. And in overall, pagdating sa gaming, capable pa rin naman tong device na to, pwede pa rin naman. Pero kung gusto nyo talaga ng maganda and also mas sustainable yung performance, go for Camon 30 Pro. Next naman natin pag-usapan yung display na to. Naka 6.78 inch, 144Hz, curve AMOLED display. And dahil nga AMOLED display to, wala tayong magiging problema pagdating sa panonood ng anime, movie, or Netflix. I-plus mo pa na naka-dual stereo speaker to, kaya maganda talaga yung movie watching experience or panonood natin dito. Kaya pagdating sa pag-navigate, social media, panonood ng movies, and pag-gaming, walang kaproblema, masasatisfy yung need natin pagdating sa display ng phone na to. Kaso nga lang, dahil nga curved screen to, laging mahahati yung mga user na gusto ng curved screen kasi yung iba, mas preferred yung flat. And actually, preferred ko talaga yung flat pagdating sa mga phone dahil nga pagdating sa gaming side, yun talaga yung pinaka the best. But hindi naman gaming yung minamarket netong Camon 40 Pro. So kaya sa tingin ko, ito yung ginamit nila na panel. Kaya pagdating sa part na to, nasa sa inyo pa rin yung last decision kung gusto nyo ba ng curve or hindi. But just I said, pagdating sa display part neto, hindi tayo mabibigo dahil nga maganda naman yung kanyang hardware components. Anyway, next naman natin pag-usapan at isa sa mayroon din biggest upgrade pagdating sa kanya yung kanyang software. Bale, fresh from the box, naka HiOS 15.0.2 version na po tayo dito. And yes, under to ng Android 15. At ang maganda dito, meron na tayong 5 years software support update. Bale, 3 times major Android upgrades tayo dito, which is aabot ng Android 18. And then, meron tayong 5 years na security update. Pero ganun pa man na matagal yung software security update na ibibigay nila sa atin, ang tanong, gaano kadami or magiging responsive ba yung software team ni Tecno para magbigay ng update? Kasi most likely mayroon talaga silang mga bugs na hindi nila na-address. Pangalawa, kinip ko dito yung Camon 30 Pro ko para gawa natin ng mga long-term review at hanggang ngayon wala pa rin ako nakukuhang update. Kung meron man siguro common patch update lang pero wala pa rin tayong iba pang update bukod doon. Kaya pagdating sa part ito, kahit na matagal yung software support update na ibibigay nila sa atin, ang tanong, gaano sila ka-responsive at paano yung gagawin nilang mga optimization. Pero ganoon pa man, may mga
nakita kong improvement sa software nila ngayon. Una, maganda na yung ating software experience pagdating sa navigation dahil mas smooth or mas maganda yung ginamit nila na animation dito dahil kapag mag-open tayo ng app, mag-navigate tayo sa settings, smooth talaga yung user experience ko dito. Kaso nga lang, dahil nga budget phone pa rin naman to, meron pa rin dito mga panira na bloatware application na pwede naman nating i-uninstall. And gaya ng sinabi ko kanina, may mga bagong AI features na nadagdag dito. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin yung mga luma. Una, nandito pa rin yung ating AI gallery features kagaya na lang ng object remover and also person remover sa mismong photo na kung saan using AI pwede nating i-eliminate yung mga unnecessary object na na-capture natin nung nag-take tayo ng photo. Meron na rin tayo ditong AI expand feature. And syempre, nandito na rin yung mas improved na Ella AI unlike sa mga Tecno phones na na-review natin before na hindi natin madalas nagamit itong Ella AI. Ngayon, sa tingin ko, mas magagamit natin siya. At ang kagandahan dito is meron na silang partnership with DeepSeek. Unlike before na Gemini AI yung kapartner nila dito. Bali, same na mga integrated AI feature, pwede natin siyang utusan to open this application, to do this function, and also magtanong ng mga common question na hindi mo masagot. Ang maganda dito, meron na rin siyang integration pagdating sa ating AI gallery, which is pwede natin sabihin na do this command sa photo na to at gagawin niya yun. So for example, kagaya nito, sinabi kong i-remove niya yung mismong tao sa mismong photo at ginawa niya naman. Yun nga lang, hindi masyadong perfect. Anyway, pagdating naman sa mga bagong AI, makikita agad natin yan kapag pumunta tayo ng homepage and then sinipe natin siya from left to right. And then dito natin makikita yung bunch of AI features. Bale, i-discuss ko na lang sa inyo yung mga madalas kong nagamit kasi kung i-discuss ko to lahat, kakainin yung full video natin. Unang-una, meron na tayo ditong circle to search feature na kung saan nakikita lang natin sa mga mid-range to flagship level phone before. Ngayon, meron na tayo dito sa Tecno Camon 40 Pro. Next naman na madalas kong nagamit na AI dito meron siyang photo translation, which is kaya niyang i-translate yung content na nakita mo sa isang poster, sa FB post, or kaya kahit saan man to specific language ang gusto mo. For example, dito sa akin, meron akong nakitang Pokemon patch na nakasulat sa Nihongo language or Japanese, and then dito, sinelect ko yung Japanese language to English, and as you can see, once I take the photo, makikita natin na lahat ng text na nakasulat doon, automatic na tinranslate niya yung English. So, napaka-useful nito, lalo na kung nasa Facebook kayo at gusto nyo makichismis, pwede nyo gamitin to. Wala lang, para sa akin lang. Ginamit din namin dito yung sketch drawing na kung saan pwede tayo mag-sketch ng bagay. For example, itong dinrawing ng editor ko na elephant daw. Pero nung pina-analyze namin sa AI, nakita niya daw na isa tong aso na nagtatampisaw sa tubig. Ibig sabihin lang nito, hindi pa ganong ka-fluid yung algorithm na ginamit ni Tecno dito. And dahil nga AI and software based naman to, for sure magagawa naman to ng update at mas may improve to ni Tecno sa mga susunod na panahon. And yan yung mga bago and latest AI features na nagamit ko. Pero kagaya ng sinabi ko, marami pa or meron pang mga AI features na hindi ko nagagamit dito dahil nga kakainin yung mismong buong video natin. Kaya gagawin na lang siguro natin ng mga short videos para ma-expose or mapakita ko sa inyo yung iba pang kayang gawin ng AI features na to. Pagdating naman sa battery capability nito, meron tong 5,200 mAh battery capacity and 45 watts fast charging support. Bale, isa pa rin tong decent battery capacity para sa isang phone na ganito kanipes. Pagdating naman sa kunatness ng battery nito, nakadepende pa rin talaga sa using habit. Actually, yung pinaka-stress test ko lang talaga dito sa battery niya, nung nagsagawa kami ng common gaming test dito or nung sinot namin yon. Actually, kaya naman yung tumagal ng isang buong araw, pero kagaya ng sinabi ko, nakadepende sa using habit. Kung pambalagbagang gaming mo siya gagamitin, for sure, hindi siya tatagal ng isang araw. Pero kung for more on common uses lang, kagaya na lang ng pagpe-Facebook, social media, o kaya messenger lang, wala magiging problema. Makakatawid ka ng isang buong araw na gamit-gamit to. So, syempre, bago matapos yung video natin, usapang presyo tayo. Bale, itong ating Camon 40 Pro, meron siyang 2 variant, which is 8256 and 12256. Bale, sa 8256, meron tayo ditong 12,999 pesos na SRP and 14,999 pesos naman para sa ating 12256. And based sa value and specification na nakuha natin dito, ito yung suggestion and also conclusion ko about dito. Kung meron na kayong Camon 30 Pro, hindi ko na mai-advise na mag-upgrade pa kayo sa Camon 40 Pro unless need mo talaga yung mas magandang camera capability and also mga AI features na included sa phone na to na wala sa Camon 30 Pro. Kung usapang gaming capability din, mas masasabi kong okay yung Camon 30 Pro unlike dito, o kaya kung medyo meron kayong budget, yung Camon 40 Premier yung bilhin niyo dahil malakas talaga yung
chipset na ginamit nila doon. Don't worry, gagawa natin yan ng full review. Pero okay yung tao na naghahanap ng merong magandang camera capability, merong useful features, merong decent performance pagdating sa gaming kahit papano, maganda rin yung kanyang UI and also smooth din, magagamit natin ng pangmatagalan, definitely mare-recommend ko itong phone na to. And for sure, yung mga SRP na nabanggit ko kanina, kapag nagkaroon ng sale every month, magkakaroon to ng price drop at least 1,000 or minus 2,000 pesos. So, mas maganda abang-abangan ninyo dahil kung mabibili nyo ng ganon, syempre, mas mare-recommend ko yan para sa presyo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. If meron kayong mga tanong and also suggestion, comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. Anyway, yun lang sa ngayon. Peace!